Gusto ko nang lumubog sa lupa, mga beshi. Gusto ko nang lumubog sa lupa, mga beshi. Gusto ko nang umuwi. Oh my God! Kundi na kailangan ng dolyar. Hello mga beshi. This is Beth. Ang beshi mo dito sa Canada. At ngayon, isa na namang buhay immigrant dito sa Canada ang isi-share ko sa inyo. At kung bago nga kayo sa aking channel, please watch, like, follow, and share for more videos. At ngayon nga mga beshi, yung i-share ko naman sa inyo is, kasi marami nagtatanong sa akin ito, required ba na magaling ka mag-English bago ka mag-apply sa Canada? Okay, so story time muna tayo mga beshi, ano. Doon sa application ko, which is under AIP ako, ang ibig sabihin niya is Atlantic Immigration Pilot Program. That time, it's a pilot program. And nirequired ako na kailangan meron akong English exam test or yung IELTS na tinatawag. So yun nga mga beshi, nung sa application ko, required siya na kumuha ng English exam. Yung tawag doon is IELTS or yung International English Language Test System. So yun yung under AIP. So kada pathway may iba-iba silang requirements. Like for example, ang pathway mo is like work permit. Minsan, hindi na nila kinakailangan ng IELTS exam pag work permit lang yung entry. Pero if ang entry mo is katulad dun sa amin, which is immigrant, kailangan mo ng IELTS exam. So, depende yan sa province na pupuntahan mo. Like for example, yung sa amin, Nova Scotia, iba yung band score na nire-required nila. Ang alam ko, pag mga provinces, mas mababa yung IELTS na nire-required nila. So, yun nga mga beshi, ako sa totoo lang, hindi po ako ganun kagaling mag-English. And hindi po ako fluent. Kumbaga, basic English din lang ako. Since elementary hanggang mag-college ako, hate na hate ko talaga English. As in, nangangamote ako pag yun yung subject. Hindi ko naman inakala na pag mag-a-apply pala ako is i-required nila yung English exam. So, kada provinces dito sa Canada or kada place dito sa Canada, meron silang nire-required na IELTS result or ang tawag nila is band score. So, minsan 5, 6, 7, 8, 9, depende sa lugar na pupuntahan mo at depende sa pathway na ibibigay sa'yo. So, yun mga beshi, mahirap ba yung IELTS? Or mahirap ba makapasa sa IELTS? For me, kasi nga hindi ako ganun kagaling sa English, yes, nahirapan ako kasi 4 na category yon: speaking, writing, reading, and listening. So, parang ang pinakamababa ko yatang score na nakuha doon ay sa reading. Kasi meron siyang pattern once na hindi mo nasundan yung unang words na binigkas doon, mamamali ka na sa susunod. May mga ganong patterns So, ang ginawa ko, nag-enroll ako sa study ng English, which is 10 days yata yun. So, nag-enroll ako doon, and ang maganda naman doon, tuturuan ka nila ng technique kung paano magsagot. Pero, meron din naman sa YouTube. Isa-search mo lang how to study IELTS, how to pass IELTS. So, meron doon. And maganda rin naman yung knowledge na nabibigay nila. As in, very informative din. Matututo ka rin talaga doon. Actually, mas natuto nga ako doon sa pag panonood sa YouTube kaysa doon sa in-enrollan kong school. Although malaki rin naman yung naitulong. Kasi first take ko, nakapasa ako agad. And hindi ko in-expect yun. As in, during my application, talagang inuna ko yung pagkuha ng English exam test. Kasi yun nga yung feeling ko ay medyo mahihirapan ako. Kasi syempre, pag inuna ko yung ibang requirements, tapos pinanghuli ko yung English exam, tapos hindi pala ako nakapasa, di sayang lang. Sayang lang yung apply ko. And ang maganda nito, ang alam ko kasi yung validity nun, yung result na 2 years yata, kung hindi ako nagkakamali. Parang ganun. So, yun nga, time na yun, nag-book ako ng schedule nung alam kong parang medyo kaya ko nang ipasa yung
yung IELTS exam. Nag-book na ako via appointment, via online. So, sa Pilipinas po ito. Madaling sabi, yun, naipasa ko naman yung required na IELTS result dito sa lugar namin. And dito kasi since province ako, medyo mababa lang yung IELTS or yung band score na kailangan kong ipasa. So, hindi ko nasasabihin kung ilan yung result na nakuha ko. Basta pasa ako doon. So, yun. Mga beshi. Isa pang question sa akin usually ng mga nanonood ng videos ko is, kailangan ba fluent ka mag-English? It is an advantage na magaling ka mag-English kasi madali sa'yo yung conversation, yung communication pagdating mo dito. Advantage mo talaga yun. Pero masasabi ko na hindi naman totally required or kailangan na fluent ka. As long as naiintindihan mo yung sinasabi sa'yo nung kausap mo, as long as kaya mong magsalita, at least basic English. Kasi sa panahon naman ngayon, meron na tayong Google. Kumbaga yung internet ay napakalaking tulong. Like yung Google nga. Kapag hindi mo alam yung English dun sa Tagalog na gusto mong sabihin, i-google mo lang yun. And then, ang maganda kasi dito, hindi nila gina-judge yung pag-i-English mo. Actually, mas nagja-judge pa nga yung pag Pinoy yung kasama mo eh. Mas tatawanan ka pa nila pag narinig nila na, ay, wrong grammar, ay, mali yung English, mga ganun. Actually, na-experience ko na yan dito, na ganun. Kasi hindi nga talaga ako magaling mag-English. So, yun. Pero pag ang kausap mo naman is ibang lahi, okay lang. So, parang, pero medyo parang intimidate ba yung term doon? Yung parang, nagsasalita ka pa lang, syempre, mabagal, katulad ko, mabagal ako magsalita ng English kasi iniisip ko pa kung ano yung English dun sa sasabihin ko. So, ang kausap ko, parang naiinip siya. So, inuunahan niya na ako kung ano yung gusto kong sabihin. And then, at the end of our conversation, lagi, oh, yeah, that's okay, yeah, good. Ganon. Lalo-lalo na nung ako ay bagong dating dito. Siyempre, hindi naman ako ganun kabobo sa nakakaintindi naman talaga ako ng English. Pero, mga beshi, nung dating ko dito, as in, parang pag kinakausap ako lalo na ng puti, kasi slang, ako'y hindi ko maintindihan. As in, ano ba kasi sinasabi nito? Parang gusto ko na umuwi ng Pinas. Parang, alam mo yung, mapapaisip ka na lang na tama nga itong pinasok ko. Hindi ako makapagsalita. Parang tango lang ako na tango. Okay. Okay. Minsan hindi ko naiintindihan. Okay. Kahit hindi naman yun yung isasagot mo dapat. Yung mga ganong experience. Tapos yan nga mga beshi, nakakatawa pa dito yung experience ko. Nung dating ko dito, kasi nga sa fast food. So, syempre, yung fast food na napuntahan ko, complete store siya. Ay, hindi naman siya totally complete store. So, meron siyang drive-thru, meron siyang dine-in take-home. And, ang malalaman nito, yung training nila is paspasan, yung bilisan. Hindi ka pwede yung aabutin ka ng 1 week, tas still training ka pa din. Hindi. Dito, ang training is, halimbawa, 1 day training ka, dapat kinabukasan, medyo alam mo na dapat yun. Pag halimbawa, tinuro na siya, tas tatanong mo, paano nga ito? Sasabihin sa inyo, kumbaga sa Tagalog, sasabihin sa inyo, naituro ko na yan sa iyo, nakalimutan mo na. Parang yun, parang sa akin, naituro mo na ga. Ayun. So, ito nga mga beshi, nakakaloka pa dito. Since drive-thru nga, magte-take order ka. Diyos ko po, first day, medyo bingi pa ako. Ang tawag dito, hirap na akong makaintindi ng English kasi nga slang. May pagkabingi pa. Lalo nang malala. E di pinag-take order. So, yung first take order ko, okay naman. Kasi lang yun, coffee lang yun. Pero pag nasamahan na ng ibang items, Diyos ko po, gusto ko nang lumubog sa lupa, mga beshi. Gusto ko nang umuwi. Kundi na kailangan ng dolyar. Ayun, talagang hindi ko na maintindihan, sobrang islang. Tapos sasabihin ko na lang, can you speak very slow?
So, yun. And, may mga customer naman na na nakakatuwa naman kasi nagsasalita talaga ng mabagal. Pero, beshi, may mga customer talaga na maliligalig, lalo na yung pag matanda. Tapos nag-order sila. Minsan, nasabay, kasi syempre dito mahangin. So, minsan nasabay pa yung hangin, hindi na naintindihan. Tapos, ayun mga besh, yung kong experience nun. Buti hindi ko naintindihan yung sinabi. Sinabi lang sa akin nung katrabaho ko na puti. Sinabihan daw akong stupid. Noon, hindi ko nga naintindihan yung order. Buti na lang, hindi ko rin naintindihan yung sinabi. Di parang sinabi niya yun sa sarili niya. Ayun. So, pag mga ganun mga beshi, pag bago pa lang talaga dito, siyempre, first day ko yata yun dun. Ay, di, accept na lang. Ay, ganun talaga. Ay, ang gagawin. Hindi tayo ganun kagaling sa English. Pero at least, di ba? Nagtatry ako. And, ang ginagawa ko, sabi nila, para daw mahasa yung pag-i-English namin. Especially yung way ng speaking. Di parang manood ka na manood ng English na movies, yan. Buti na lang yung anak namin, syempre, Inglesera. So, napapractice kami mag-English kasi kinakausap namin siya ng English. Although, siya ay nakakaintindi ng Tagalog. Kahit siya ay, yung response niya is English. Ang problem kasi sa akin, or siguro sa karamihan ng Pinoy, yung pag nakikipag-conversation tayo sa mga ibang lahi na nag-i-English, naiintindihan natin yung sinasabi nila. Pero, pag makikipag-usap na tayo, yun yung, doon ako nahihirapan yung mabagal nga ako makapag-usap kasi iniisip ko po kung sasabihin ko. Pero nagigets ko naman kung ano yung ibig nila sabihin. Yun, pag kinakausap nila ako. Especially ngayon, medyo matagal na kami dito. So, medyo nakaka-adjust na ako yung the way sila magsalita, yung pagiging islang nila. Medyo naano ko na yun, nagigets ko na. Unlike nung una talagang parang umiiging yung tenga ko pag nakakarinig ako ng English. Tsaka ako'y kinakabahan pag makikipag-usap. Pero ngayon naman, parang medyo confident naman kasi kaya ko na makipag-conversation. And meron niya akong, sa hotel ako nagtatrabaho ngayon So, meron akong guest. Parang, noong time na yun, yung room niya is nililinisan. So, ako naglilinis doon sa kabilang room, which is katapat lang ng room niya. Sabi ko, magstay muna siya doon. Kumbaga sa Tagalog, stay muna siya doon sa room ko, sa room na nililinisan ko, while yung kanyang room is nililinisan pa. So, nagstay siya doon. Parang nagkaroon kami ng maliit na conversation, ganyan. Alam mo, nakaka-flattered kasi, tinanong niya ako kung dito ako lumaki sa Canada. Sabi ko, no, I came from the Philippines. Sabi ko, why? Sabi niya, yung way ko daw ng speaking is okay. Kumbaga, akala niya is dito ako lumaki sa Canada. Diba? Nakahasa na yung way ng speaking ko. So, parang practice lang ng practice. Sabi nga, practice makes perfect. Yun nga lang. Pero may mga time talaga na, na hindi pa rin talaga, hindi ko pa rin talaga maintindihan. May mga time na ganun. So, kumbaga, ako kasi pag nakikipag-usap ako, talagang, nakatingin talaga ako sa kanya at inuunawa ko kung ano yung sinasabi. Yun. Kasi mahirap yung pag mag-response ka tapos hala. Siyempre nakakahiya din naman. Although dito, di naman nila tinitingnan yung ganun. Parang okay lang. Di ka nila i-judge. Unlike nga pag kapwa Pinoy din, yung mga kasamahan mo. Parang mas mahihiya ka pa talagang magsalita ng English kapag may kasamahan kang Pinoy. Unlike yung pag ang kasama mo ibang lahi, okay lang kahit bali-baliktad yung English mo. At least naiintindihan ka nila. So, yun mga beshi. So, yun yung sagot ko kung kailangan ba talagang magaling ka mag-English or hindi. So, sana nasagot ko yung
question mo. And sana, na-inspired ka din sa mga naging experience ko. Kasi kung nangangarap ka mag-apply sa mga English country, so yun yung mga possible mong ma-experience. Pero syempre, maganda pa rin yung magaling ka talaga makipag-communicate sa English kasi advantage mo yan. Kumbaga, hindi ka mahihiyang mag-apply sa mga higher earnings na position kasi nga magaling ka makipag-conversation sa English. So, yun lang mga beshi. Kung gusto nyo ng marami pang videos, just follow for more. Thank you!